Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo. Ang gabayan ng kaliwanagan ni Banda na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magpakabayani at magsakripisyo sa pagliligtas ng marami kagaya ng Panginoong Yeso Cristo. Ngayon po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Cristo. At ayon po dito sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, Talatang 1, ito po ang mensahe. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag ng paliping pang muli. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 10, Talatang 14, hanggang 15 at 17. Ito po ang mensahe. Ako ang mabuting pastol. Kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang kunin itong muli. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 2, Talatang 10. Ito po ang mensahe. Sa pamamagitan ng pagtitiis siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay upang magdala ng marami sa kaluwalhatian. At patuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, Talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat ang si Kristo ay mag-iis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Pagtuloy po natin sa 2 Timoteo, Kabanata 2, Talatang 3. Ito po ang mensahe. Nagpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, Talatang 30. Ito po ang mensahe. Isinong niya sa pangalib ang kanyang buhay sa pagpapagal, alang-alang kay Kristo, nang siya ay maglingkod sa akin sa halip na kayo. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos. Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, at Banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa tema na magpakabayani at magsakripisyo sa pagliligtas at ng marami kagaya ng Panginoon sa Kristo. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay sa pamumuhay natin nito ay sa pagtupad natin ng kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos at pagpapalaganap ng mabuting balita o pagsasabuhay ng mabuting balita at mabuti ay gayahin natin ng ating banal na Panginoon sa Kristo sa ginawa niya upang tayo ay magpakasakit siya at siya ay magsakripisyo ng kanyang buhay para sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon Diyos sa ikabubuti at ikatutubos ng marami. Ibinigay niya yung kanyang buhay para diyan. So ito ay higit pa sa pagpapakabayani ang ginawa niya para ibigay niya yung buhay niya para tayo ay palayain, para tayo ay iligtas sa kamay ng mga demonyo. At pagkakasalang nagagawa natin upang tayo ay maparusahan. Kaya tayo iniligtas niya diyan at hindi tayo makita ng demonyo sa parusa na igagawa sa kanila ng ating banal na Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. Kaya tayo ay Panginoon sa Kristo, sa ginawa niyang pagpapakasakit, higit pa sa pagpapakabayani, tayo ay magsakripisyo. Saan mang status ng ating buhay, tayo ay tagasunod na sa lahat ng tagasunod mula sa iba't ibang status sa buhay na tayo ay nasa pamahalaan, magulang, anak, simpleng mamamayan, etc. etc.
na ating kinatatayuan sa pamumuhay na ito. Lalong-lalo na yung nasa pamahalaan. So kayo ay yung buhay nyo ay inyong sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon Diyos, sa pagtupad ng inyong authority sa pamahalaan, kagaya ng ginawa ng mga bayani, kayo ay magpakabayani, isakripisyo nyo ang inyong buhay para sa marami, para sa pagtupad ng kalooban naman ng Panginoon Diyos, para sa kaligtasan ng marami. So you can sacrifice your life for that. At sa pamamagitan ng pagsusuong nyo ng mga panganib ng ating buhay, sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon Diyos, mula sa iba't ibang mga gampanin natin sa buhay, sa pamahalaan ka man, sa simpleng pamumuhay bilang magulang, sinusuwang natin ang ating buhay para sa kabutihan ng ating pamilya, kabutihan ng marami. Ang pamahalaan sa kabutihan ng iyong mamamayan ay sa inyong pamumuno ay binibigay nyo ang inyong buhay sa pagtupad natin sa kalooban ng Diyos para sa mabuti. Gayunman, ikaw man ay to the point na masasakripisyo ang buhay mo, dapat ganoon natin ibibigay ang kagaya ng Panginoon sa Kristo. But in the other hand, ay sa pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos, binibigyan niya tayo ng buhay. At sinasabi ng Panginoon sa Kristo, kung sino nagbibigay nito, siya ang bibig. Kung sino nawawalan at nagbibigay nito, siya ang lalong bibigyan ng buhay na banal na Panginoon. Kaya ganoon tayo dapat nananampalataya. Kapag binibigyan natin ng buhay natin sa Panginoon Diyos, lalo tayo bibigyan ng buhay. Kaya, kung nagsasakripisyo ka ng buhay mo sa pamahalaan, ay you're not just sacrificing to the extent na mabigay mo ang buhay mo, lumanas ka ng kamatayan para sa marami, kundi bibigyan ka ng buhay para makapaglingkod ka ng lubos ng matagal para iligtas mo ang buhay ng marami. Ganun kasimple yun. Kailangan nga lamang, siyempre, ang Panginoon sa Kristo ay nagdanas ito para tayo itubusin, para ipakita na tayo ay muling mabubuhay, para tayo tubusin sa ating mga pagkakasala na nagdudulot ng kamatayan, kinakailangan magsakripisyo sa Panginoon sa Kristo para kasi yun yung katubusan sa pagkakasala natin nung nauwi sa kamatayan. Kaya tayo ay pag nagkasala kasi nauwi sa kamatayan, buhay yung katumbas kapag nagkasala. So kinakailangan magbubuo ng dugo ni Panginoon sa Kristo para kung yung kasalanan mo na kahit may kamatayan spiritual yan, ikaw ay maliligtas. So kaya ang Panginoon sa Kristo ipakita ng halimbawang yan na muling bubuhayin at nagsakripisyo siya ng buhay. So ngayon, to the extent man tayo ay italaga ng Panginoon Diyos kagaya ng Panginoon sa Kristo, kagaya na nasa pamahalaan to sacrifice your life for the many, ay tayo ay bibigyan ng kaligtasan at muling bubuhayin ng Panginoon Diyos in following Christ. Sa normal ng pamumuhay tayo dumaan or magsakripisyo man tayo ng buhay, normal spoilage or sacrificing our life in following God. Ano mang status ng ating, yan lang naman ang ating magiging course of life. Tayo ay masakripisyo ng Panginoon Diyos for the sake of many, for the sake of God, or else tayo ay normal spoilage. Yan. Tayo ay, at yung iba ay mapapahamak because of their sin. Hindi sila nananampalataya at sila ay gumagawa ng masama. Kasi kaya nga tayo nililigtas ng Panginoon sa Kristo para tayo bigyan ng buhay at kaligtasan sa buhay na ito. So tayo iniligtas ng Panginoon sa Kristo. So kaya nga mayroong nagsasacrifice ng life for in the practicality of saving others. But in the other hand, mayroong gumagawa magsakripisyo or even one of us para sa buhay ng iba, pero tayo bibigyan ng buhay ng Panginoon Diyos. Kaya nga tayo sinasave niya. But to the point, giving your life ay para sa kapakanan naman ng marami yun. At ikaw ay bibigyan ng kaligtasan ng Panginoon Diyos at bubuhayin kang muli naman ng Panginoon Diyos. But on the other hand, ikaw ay bibigyan ng kaligtasan naman ng Panginoon Diyos in living your life to saving others. So, nagigit nyo ba yung ating binibigay ng banal na Panginoon Diyos? Hindi ka basta, hindi lahat na nagbibigay ng buhay dadanas ng kamatayan to save others, to save many. To the extent na gayahin natin ang Panginoon sa Kristo, magaya tayo sa Panginoon sa Kristo, ay maaaring ikaw ay bigyan ng doon isakripisyo ka ng banal na Panginoon Diyos to save many, kagaya ng Panginoon sa Kristo. But, to save many, bibigyan ka ng Panginoon sa Kristo ng mahabang buhay, o katatagan ng buhay, kakayanin mo yan to save many. Lalo na yung nasa pamahalaan.
Hindi lahat ng nagsundalo mamamatay para isalba yung tao o nasa gobyerno. Sila binibigyan ng katatagan doon, binibigyan ng buhay para pangalagaan yung mamamayan niya. Laban doon sa gumagawa ng masama, laban sa mga naiimpluwensya ng demonyo na ipapatuloy na kasama. Para pinsalain ang buhay, pinsalain ang buhay, yung buhay at pamumuhay ng bawat mga tao. So yung gobyerno gawain niya kung protektahan niya. But in protecting it, the many, syempre, puprotektahan ka rin ng Panginoon Diyos na bigyan ng buhay para maprotektahan mo sila. At to the extent o to the point na maaari masakripisyo ang buhay mo para sa marami. So, yun. Kaya tayo man ay masakripisyo o bigyan tayo ng mahabang buhay for the saving of many, ay tayo ay manatiling manampalataya sa Panginoon Diyos. Ganon tayo dapat tutupad ng kalooban ng Panginoon Diyos. With the course of our lives or buong buhay natin is paglilingkod natin sa Panginoon Diyos. At ganoon naman dapat tayo mananampalataya buong buhay natin. At masakripisyo man tayo or not, tayo ay bibigyan ng buhay ng Panginoon Diyos. Doon sa darating na panghukom or tayo ay bibigyan ng mahabang buhay dito. At not just you are ang magiging cause of death mo ay yung ordinary in this time or ikaw ay isasakripisyo naman na Panginoon Diyos or else ikaw ay mapapariwara dahil sa kasamaan mo. So kaya kung tayo ay ganyan, ay tayo naman ay kung darating ang Panginoon sa Kristo sa buhay na ito, ay hindi ka mamamatay sa saving address patuloy. Or else, sandali ka lamang masasakripisyo, bububuhay ka uli kapag for the 1,000 years. Kung ikaw ay nasa sakripisyo, halimbawa hindi pa dumarating si Panginoon sa Kristo sa panahon. Dumating man siya na nakapagsakripisyo ka ng buhay, bubuhay ka muli niya. Maaari sa unang pagkabuhay for the 1,000 years dahil sa nagawa mo na yan. Or else, doon sa susunod na pagkabuhay ka, bubuhay muli ng Panginoon sa Kristo sa save you from to save you sa para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa kabutihan na gawa mo. Diba? Pero kasi unang bubuhayin at mayroong pangalawang bubuhayin na mga taong naging mabuti. So yung unang bubuhay makakasama sa 1,000 years at tuloy-tuloy na sa buhay na walang hanggan. Yung pangalawang bubuhay after the 1,000 years and ganap na pagguno ng buong mundo, doon muli bubuhay yung ibang mga namatay na. Kasi magpapatuloy yung buhay na yun. So, maaaring yung mga nakaraang buhay, yung mga unang bubuhayin sa mga nakaraan, kasama sa 1,000 years. Maaaring hindi rin buhayin lahat yun na makasama for the 1,000 years o buhayin sila doon na pagkabuhay. Or else buhayin yung lahat ng mga makakasama na maliligtas for the 1,000 years at or else doon sa susunod pang pagkabuhay. So, dalawa ang maaaring kasapitan ng pagkabuhay ng mga naunang yumao. Sa 1,000 years makakasama or the second na pagkabuhay. Doon mo buhayin. At doon sa mga naging pagpapatuloy na pamumuhay, yung maliligtas doon, ay maaaring doon sa second na pagbuhay sila bubuhayin. Or else, ikaw ay makakasama doon na hindi ka mamamatay or else ikaw yung binuhay sa muling pagkabuhay. Kaya, itong ating pagsasakripisyo ngayon ay sa pagtupad ng kalooban ng Diyos, either our life ay buong buhay ng pananampalataya, nililigtas natin yung kapwa-tao natin, namumuhay tayo ng mabuti, tayo maaaring hindi mamatay. Ngayon, kung tayo may masakripisyo ang bubuhay or tayo in a normal spoiler, maaari tayo buhayin sa 1,000 years. Yeah. Kaya yun ang pinakamagandang mangyayari sa atin. In following God. In like Jesus Christ. Nung napapakabayani tayo at higit pa sa papakabayani, kung susundin natin ang kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos with the sacrificing hour. Kasi kung saan ang sakripisyo natin ng buhay natin, ito ay pagpapakabayani ang ginagawa natin in a normal term. It is a heroism for us. Pero syempre ito ay mahalagang sakripisyo ng Panginoon Diyos na tayo ay higit pa nakagaya ng Panginoon sa Kristo nga na tayo ay banal na nagsakripisyo ng buhay for God. Diba? So yun muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita sa pagbabahagi natin dito sa The Bible Evangelization. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual na yung talimain ang ating mabuting balita at particular dito sa ating ibinahaging ito sa inyo kung paano tayo mamumuhay ng matuwid, mabuti sa pagtupad ng kalooban ng Diyos
to the extent na ma-sacrifice yung ating buhay to save many. So yun. Hindi natin dapat nagihan yun kung tayo ay malalagay dyan sa mga bagay na yan. Tayo dapat ay, ngayon pa lamang ay, yung ating buhay ay nasa ibinibigay na natin sa Panginoon Diyos. Lahat ang buhay natin. At sa pagbibigay natin ng buhay sa Panginoon Diyos, nasa sa Kanya kung tayo isasakripisyo niya to save many, or bibigyan tayo ng buhay, katatagan, to save many, or sa pananampalataya natin sa pamumuhay na ito. Ano na gagawin natin ng Panginoon Diyos? If we are giving our life to God. And giving our life to God, hindi nangangulubog, mamatay ka kagad. Hindi yun. Kundi, nasa sa Panginoon Diyos ang pagtatalaga sa iyo kung kakayanin mong iligtas siya alive. Or else, isasakripisyo ka niya. Nasa sa Panginoon Diyos na kamayan kung ano ang mangyayari sa iyo. Kung ikaw ay ano mang katataya, kagaya ng nasa gobyerno, kagaya ng pulis, sundalo. So, nasa sa kamay ng Diyos yung mga buhay nila sa pagsasakripisyo nila kung sila ay bibigyan ng mahabang buhay in protecting other, makapagbarilan man sila, palagi silang buhay. Or else sila ay bibigyan sila or else masakripisyo sila, maring sila ay mapaslang ng kalaban. Ngayon, ay kung sila ay naging masama, yun ang maging ibang cause ng life. Pagiging masama at yun ay masama yun. Kapag naging cause ng life ay masama, maaaring maparusahan ka, sagad na natatanga po ay mula sa ikaw ay dahil sa masama ka. Kaya yun ang mabigat doon. Yung buhay mo ay napariwara ang cause ng kamatayan dahil sa kasamaan mo. Hindi dahil nasakripisyo ka for saving me. Diba? At nasa sa Diyos pa yun. Hindi mo pagkakamali yun. Nasa Diyos na desisyon mo para isakripisyo ka po nagay na po yung Iso Kristo. So yun at sana muli ay nagawin ka para sa inyong kaligtasan spiritual sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o sa kanyang particular sa mensahe nito. Sana patuloy tayong gabayan ni Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo ating pagbabahagi ng mabuting balita at gabayan tayo ng kaliwanagan at kayo ay tumalima at magpailalim manampalataya sa Panginoon Diyos ng patuloy sa mga Kristyano Katoliko, patuloy kayo manampalataya, mapanatili nyo yan at iba't-ibang denomination at doon sa iba't ibang mga reliyo, magabayan kayo at manatili kayo sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at kayo ay mabigyan at yung iba ay mabigyan ng pagkakataon at yung iba ay manampalataya. So magabayan kayo sa ng ating Banal na Santa Maria ng Kaliwanagan at kaya rin ay humiling sa ating Banal na Panginoon Diyos. So yun at tayo ay makapanampalataya na doon. Sa pagkakataong ito at sa pamumuhay natin ito, tayo gabayan palagi ng kaliwanagan yung mana ng Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos at Banal na Santa Maria ng Banal na Espiritu Santo. At doon sa interfaith-unity, patuloy tayong maliwanagan sa bawat mga reliyon, lalo na Christian denomination. Patuloy tayong maliwanagan ng Mother Mary, magkaisa tayo dyan. Ano kaya natin yung ating mga reliyon? Para iwasan natin yung tuligsaan, nauwi sa karasan, nauwi sa ligmaan. Pagkos ay nakagagabay tayo ng mapayapa, pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahal, pagtutulungan. Ibig na makakaiba tayo ng way na pananampalataya na hindi tayo nauwi dun sa tulig sa na nakauwi sa karasan. Pagkos, unawain natin yan sa pamagitan ng mahusay na pag-usap sa isang hindi nagkakaroon ng mga hindi mabuting tuligsaan. At lalo na sa iba't ibang mga reliyon na nauwi ito sa jihad o mga iba't ibang mabibigat na kanilang mga, halimbawa sa paniniwala ng Muslim na nauwi dun sa ganon, na yung mga paniniwala nakaka-impluwensya ng mga politika at iba't ibang mga tao, so naglalabanan sa nag-impose ng gano'n. Kaya yun ang mabigat doon. Kapag umabot doon, kapag hindi yun. So kung mag-unawan tayo sa bawat religion, ay iwasan natin yung mga ganong klase na mag-extreme for that dahil because of something in politics, something in religion. So yun at sana at makagabay tayo sa bawat pamilya, bansa, individual, community at buong. At doon sa CBCP Vatican Church, maliwanagan kayo, Banal na Santa Maria, patuloy niyo pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at sa ating buting kakailan. Patuloy tayo na nanampalataya sa Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Espiritu Santo,
At sa Banal na Santa Maria, patuloy gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yung talibanin, kayo mapupulot ko sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at pagpailalim sa Panginoon sa Kristo at pagpuro kayo nakaligtasan sa Kristo at magabayan kayo ng buhay. Yan, ang banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. At mula sa pagsalima ng mabuting balita at pagbibigay pagkakataon at paggabay sa ating pagtubad ng kanyang kalooban. At yung mga pamahalaan ay magabayan ng ating banal na Panginoon sa masarap pagkalap. Tayo gabay patuloy ng kanyang kapangyarihan at itong pag-iman, lalo na sa paggabay natin sa kapamahalaan. At yung mga kapamahalaan, mamahala kayo ng mabuti, maliwanagan kayo. Mamahala kayo na ayon sa bigay niyong karapatan atas ng hustisya. Sa gayon makikinabang yung inyong mamamayan. Makapumuhay sila mapayapa ayon sa karapatan, maulad. At higit sa lahat, nakakapanampalataya sila ng lubos sa kanilang paniniwala mula sa ating paniniwala ng Kristiyano, sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo na makapanampalataya tayo ng mapayapa, mag-aanod na natin. At hindi tayo nasa status ng magulo. Naglalabanan, naghihirap. Gayunman, at gayon din sa iba't ibang bansa, gayunman tayo ay magpakatatag ayon sa pangaral sa ating Panginoon sa Kristo. Magpakatatag tayo sa pananampalataya, anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay. Naghihirap na bansa, magulong mga bansa, maging matatag tayo sa pananampalataya na tayo ay palaging mabuti ang tatahakin ayon sa kalooban ng Panginoon. Muli, sana naliwalagan naman kayo at tayo ay nagabayan sa hapong ito sa pagbabahagi natin ng mabuting balita sa gawain mo naman kayo sa inyo. At patuloy tayong pagpalain at protektahan ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita at gawain ng Banal na Santa Maria. Sama-sama tayong mabuhay ng mabuting balita. At sana patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang pagliliwanag kung siya man ay darating ang Panginoon sa Kristo sa panahon ito ng kanyang dito niya gagawin ang paghukom sa panahon ito. Sana patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria at patuloy kayo nabubuklod at napapaalalahanan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at magkaroon tayo ng kaligtasan sa panahon ito at maaaring sa darating pang panahon. At nga po sa inyo lahat, ang God bless you all.